Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Commission on Elections pinagsabihan ang mga politiko laban sa paggamit ng Grand Rally ng Iglesia ni Cristo para mamulitika. Malacanang naghayag ng pagtitiwala na mapayapa at makbuluhan ang pagtitipon ng INC. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dumalo sa mapayapang Grand Prayer Rally sa Quirino Grandstand ayon sa Philippine National Police. Religious group na Iglesia ni Cristo walang pinapaligan pagdating sa politika ayon kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. National Maritime Council naghayag ng pagtutol sa pananatili ng presensya ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At Pilipinas, Estados Unidos at Japan nagkasundo sa pagpapalakas ng ugnayan, partikular sa larangan ng ekonomiya, maritime at teknolohiya. Una po sa ating mga balita, kumpiyansa ang Malacanang na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ang Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Inatasan ng palasyo ang ilang ahensya ng pamahalaan na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, maayos na daloy ng trabaho at maging handa sakali magkaroon ng medical emergency. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang karapatang magsagawa ng mapayapang pagtitipon tulad ng Peace Rally ay pinapayagan ng konstitusyon. Umaasa ang palasyo na makakatulong ang mga ihahayag na opinyon sa Peace Rally para magkaroon ng linaw ang mga usaping kinakaharap ng bansa at magkaroon ng tunay na pagkakaisa. Pinaalalahanan ng Commission on Elections ang mga politikong nasa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng COMELEC, na gaya ng traslasyon, ang National Prayer Rally ng INC ay isang religious activity na hindi dapat samantalahin ng mga politiko, lalo na ng mga tumatakbo sa 2025 elections. Ayon kaya ni Laudianco, hindi babawalan ng mga politiko o kandidato, pero wag lang sanang mangampanya sa isang sagradong aktibidad. Inaabuso nila ang isang activity na hindi naman dinisenyo para sa pangangampanya. At higit sa lahat po, makakaabala lang sila sa ating mga kababayan. Nagpupunta doon sa prayer rally ay para po manalangin at makiisa doon sa layunin ng ating Iglesia ni Cristo. So pakatandaan po natin yung mga taong ganito na hindi pa mang kandidato, nanliligaw pa lang po sila, hindi pa po kandidato yan, umaabuso na. Wag po natin kakalimutan ang kanilang pinagagagawa. Nanindigan si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na nananatiling neutral ang Iglesia ni Cristo. Giit ng mambabatas na isa ring kilalang miyembro ng INC, layunin lamang ng National Rally for Peace na itaguyod ang pagkakaisa at kapayapaan. Binigyan din ni Marcoleta na walang pinapanigan ang INC. Sa halip ay hinihikayat ito ang pagkakaisa sa pamahalaan. Mahigpit na seguridad ang ipinapatupad ng mga otoridad sa paligid ng Quirino Grandstand upang mapanatiling maayos at payapa ang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila Live. Bien? Sheila, dumagsa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand na nakiisa sa National Rally for Peace. Alas 3:30 ng hapon nang magsimula ang programa na sinimulan sa pag-awit ng Lupang Hinirang. Matapos nito ay nagbigay ng mensahe ang ilang matataas na opisyal ng Iglesia ni Cristo. Suportado ng naturang peace rally ang pagsalungat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nanawagan din sila ng pagkakaisa sa halip na pagbabangayan at pagkakawatak-watak ng bansa. Hiling din nila ang kaunlaran at kapayapaan para sa bayan. Samantala
Samantala mahigpit naman ang ipinatupad na seguridad sa paligid ng Quirino Grandstand. Katunayan, mahigit 100 personnel kasama ang 2 light urban search and rescue teams mula sa Philippine Army's 525th Engineer Combat Battalion ang nakapwesto sa paligid ng grandstand na umaalalay sa mahigit 5,000 pulis at higit 1,000 personnel mula sa MMDA. Naglaan din ng sapat na resources ang Office of Civil Defense, National Capital Region para matiyaka na magiging maayos at mapayapa ang peace rally. Nakapwesto rin ang Mobile Command Center ng MMDA sa kahabaan ng TM Calao Street. Itinaas din ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa red status ang lugar dahil sa dagsa ng mga tao. May mga medical station na handang umalalay sa mga mangangailangan ng tulong medikal at mga nakatayong toldam na maaaring silungan kapag umuulan. May mga portalit rin sa paligid ng grandstand. 13 lugar sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang nakiisa sa pagtitipon. Samantala, ilang kalsada rin ang pansamantalang isinara sa mga motorista na nagsimula kaninang alas 4 ng umaga. Kabilang dito ang Katigbak Drive at South Drive, Independence Road, Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, P. Burgos Avenue, Maria Orosa Street, Finance Avenue, General Luna Round Table at Calao Avenue. Kaya inabisuhan ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Tinututukan din ang mga lugar na pinagdarausan ng mga kilos protesta. Sheila, ilang bahagi naman ng Mindanao Avenue ang pansamantalang isinarado sa mga motorista bilang pagbibigay daan dito sa National Rally for Peace. At kanina bandang 5:30 ng hapon ay natapos itong programa dito sa Quirino Grandstand. At yan muna ang update mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Sheila. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV Manila. Pinagtibay ng Pilipinas, Amerika at Japan ang kanilang matatag at malalim na ugnayan. Ito ay kasunod ng trilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Ang detalye sa balitang pambansa ni Glazel Pardilla ng PTV Manila. Matapos ang 25 minutong trilateral leaders meeting kaninang umaga na pagkasundoan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru na palakasin ang trilateral agreement ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Nangako ang tatlong leader na paigtingin pa at palalimit ang ugnayan sa ekonomiya, maritime at technological cooperation. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na lalo pang maitataguyod ang mga nasimula ng Pilipinas, Amerika at Japan. Noong April 11, 2024, nagdaos ng Trilateral Summit sa Washington sina Pangulong Marcos, Biden at dating Pulong Ministro Fumio Kishida ng Japan. Dito napagtibay ang adhikain sa pagtulak ng kapayapaan, ligtas at maunlad na Indo-Pacific region na nakaangkla sa demokrasya, rule of law at karapatang pantao. Kabilang din ang pagpapalago sa ekonomiya, teknolohiya, pagtugon sa climate change, kapayapaan at seguridad sa tatlong bansa. Sang-ayon si Biden sa sinabi ni Pangulong Marcos na inilarawan ang trilateral partnership ng tatlong bansa na makasaysayang tagumpay. Sa inilabas sa pahayag ng White House, kinumpirma ng Amerika na tinalakay din sa trilateral leaders meeting ang trilateral maritime at economic cooperation, gayon din ang mapanganib at hindi na ayon sa batas na aktibidad ng China sa South China Sea. Nagkasundo ang tatlong leader na paigtingin ang kooperasyon para maiabante ang malaya at ligtas na Indo-Pacific region. Kasabay nito, pinuri ni Biden ang tugon ng Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Positibong opisyal na makikita ni incoming US President-elect Donald Trump ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng trilateral partnership at pagsulong na gawin itong institusyonal para matiyak ang pangmatagalang kooperasyon. Kaisa rin si Japan Prime Minister Ishiba sa direksyong ito. Noong Desyembre, kabilang ang Japan sa mga bansang nakilahok sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas tungo sa isang malaya at bukas na Indo-Pasipiko. Mula sa PTV Manila, Glazel Pardilla, Balitang Pambansa. Ngayong Lunes, huling namataan ang The Monster Ship ng China Coast Guard 66 nautical miles mula sa Pudakit, Zambales. Ito'y matapos itong bumalik sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong Sabado.
Dahil dito, mahigpit pa rin nakabantay ang Philippine Coast Guard. Samantala, sa pagsusuri ng PCG gamit ang satellite imagery at grid coordinates, naobserbahan na ang pamamalagi ngayon ng mga barko ng China ay hanggang sa dulo ng 10-dash line na kanilang ginagamit para angkinin ang buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Tingin pa ng PCG ang iligal na presensya ng mga barko ng China ay posibleng reaksyon sa pagsasabatas ng Philippine Maritime Zones Act. Natapos na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa umano'y banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Justice Department, sumasailalim na sa evaluation ng prosecutor at NBI ang resulta ng investigasyon. Matatandaan, sinabi ni Vice President Duterte na may kinausap na siya para itumba sina Pangulong Marcos Jr., unang ginang Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. That the NBI had finished its investigation, but there's a need to further evaluate it, and we are sending prosecutors over to look at the evidence and evaluate the evidence that is in the custody of the National Bureau of Investigation. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. Good news sa mga customer ng Meralco. May bawas singil sa kuryente ngayong buwan. 22 centavos kada kilowatt hour ang mababawas sa inyong January billing. Dahil dito, ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour ay may 44 pesos na bawas, habang 112 naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour. Paliwanag ng Meralco, ang bawas singil ay dahil na rin sa pagbaba ng generation cost. Mas ginawa pang simple ng Philippine Statistics Authority ang pagkuha ng birth certificate at iba pang dokumento mula sa ahensya. Makikita sa website ng PSA ang user-friendly online platform ng psahelpline.ph kung saan pwede mag-request ng dokumento, magbayad sa accredited payment channels at antayin ang delivery sa inyong tahanan. Meron ding feature ang platform na pwedeng i-track kung nasaan na ang inyong dokumento. Patuloy ang paghahanda ng Office of Civil Defense sakaling muling pumutok ang bulkang Canlaon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Dumating na sa isla ng Negros ang 1,350 family tents mula sa USAID Philippines at World Food Program na gagamitin sa paglikas ng mas maraming residente sakaling pumutok ulit ang bulkang Canlaon. Ayon kay Office of Civil Defense Western Visayas spokesperson Maria Cristina Mayor, ang mga family tents ay dadalhin sa mga identified tent cities sa Himamaylan City at Pontevedra sa probinsya ng Negros Occidental. Ang nasabing mga lugar ay tatanggap ng mga evacuees sa bayan ng La Castellana. Sakaling pumutok ulit ang bulkan, mas maraming residente ang maapektuhan na kailangang ilikas, lalo na sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa probinsya ng Negros Oriental. Kaya't mahalaga ayon sa OCD Western Visayas na mapagandaan ang worst case scenario para sa kaligtasan ng lahat. Tiniyak ng OCD Western Visayas sa mga residente ang walang patid na tulong ng pamahalaan para sa mga apektadong residente ng pag-alboroto ng bulkan. Mula sa PBS Radio Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara ngayong araw, idineklarang bakante ang posisyon ng House Committee on Appropriations Chairperson. Ipinahayag naman ni Ako Bicol Representative Elizalde Co ang dahilan ng pagbaba niya sa pwesto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila Live. Daniel? Yes, Sheila, balik sa sesyon nga ang mga kongresista ngayong hapon dito sa Kamara at kasisimula pa lamang ng sesyon para ngayong taon. May ilang kaganapan na sa plenaryo ng Kamara. Matapos mag-move o magmosyon si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos upang maging bakante ang posisyon ng House Committee on Appropriations Chairperson. Ang posisyon nito ay dating hawak ni Ako Bicol Representative Elizalde Co. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried.
Sa isang statement, sinabi ni Ko na siya ay bumaba sa pwesto bilang chairperson ng House Committee of Appropriations. Mabigat daw para sa kanya ang naging desisyon na ang dahilan ay kanyang kalusugan na kailangan daw niyang bigyang prioridad. Sa nakaraang 3 taon, may pagmamalaki niya raw ang kanilang accomplishments tulad na lang sa ayuda sa Kapos ang Kita program at bilang tagapanguna sa budget, siniguro niyang nakaangkla ito sa 8-point economic agenda ng Pangulo. Tumayo naman si House Speaker Martin Romualdez sa plenaryo para mag-speech sa harap ng kanyang mga kasamahang kongresista. Iginit ni Romualdez na sa mga susunod na linggo ay magsasagawa sila ng mga oversight hearings para masiguro na ang pondo ng bayan ay tutugon sa pangailangan ng mamamayan. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na inaatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. Sheila, natapos nga yung sesyon ng Kamara ngayong araw pero hindi inanunsyo kung sino nga yung papalit kay Representative Elizalde Co bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Sheila? Maraming salamat, Daniel Manalastas ng PTV Manila. Ako si Elisa Maylon Galos, taga Alegria, Surigao del Norte. Kini nga kuan ning ako karon pagkadawat aning title. Wala gud na ni palandunga, pero kadumdum ako sa ako mga parents pa. Grabe gud na to ilahago sa ako parents. Kung ma-imagine na pasidaan sila si nanay, tatay, grabe gud to ang ilang kahago, magbaktas palagi to sila. Oo, tungod lamang sa mga anak. Ang ako ikasulti sa giprograma sa atong presidente nga si Ferdinand R. Marcos Jr. Ingon man sa atong sekretary sa agrarian nga si Conrado M. Estrella III. Mapasalamat gud ako sa inyo, sir. Ug dako nga sa kini karon nga gikupta na dako nga title sa amoa nagagod nga pangalan. Tungod kini sa inyo usab nga panlimbasog nga matagaan ang mga katawhan o kaugalingon nila nga yuta. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agriculture Department na bilisan ang pagpapadala ng lahat ng suporta sa mga magsasaka para hindi mahuli sa schedule ng pagtatanim. Nagbigay din ng direktiba ang Pangulo sa Department of Budget and Management na tiyaking napapanahon ang pagpapalabas ng budget para sa mga programang pang-agrikultura. Samantala, patuloy na pinalalawak ng DA ang Rice for All program ng pamahalaan para matiyak ang abot-kayang bigas para sa lahat ng Pilipino. Nagbukas ng kadiwa ng Pangulo Kiosk ang Agriculture Department sa mga palengke at istasyon ng tren at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga lokal na pamahalaan para sa distribusyon ng murang bigas. Sa ilalim ng Rice for All program, makakabili ng 40 hanggang 45 pesos per kilong bigas. Meron ding sulit rice. Tuloy-tuloy rin ang 29 pesos rice program para sa senior citizens, solo parents at persons with disabilities. Muling nagdulot ng malawakang pagbaha ang shear line sa Bicol Region. Dahil dito, patuloy pa rin nakatutok ang mga ahensya ng pamahalaan sa dalang epekto nito sa rehiyon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Emmanuel Bongcodi ng Radyo Pilipinas, Albay. Hindi na madaanan ng mga sasakyan ang ilang spillway sa Camarines Sur dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng shear line. Umapaw ang tubig sa mga spillway sa Lupi, poblasyon patungong Barrera Jr., San Pedro at San Jose. Dahil dyan pinaalalahanan ang mga residente na iwasan muna ang pagtawid sa mga spillway. Gayon din ang pamamasada ng mga bangka. Pinasok din ng baha ang Buhi Market Site at Barangay Binanwahan. Sa Daraga Albay, ilang kalsada tulad ng Budiaw Road at Inarado Spillway ang hindi rin madaanan dahil sa pagbaha.
Sinuspende naman ang biyahe ng mga bangka at sasakyang pandagat sa buong Sorsogon dahil sa gale warning dulot ng shear line. Ang mga sasakyang pandagat na may bigat na 250 gross tonnages pababa ay hindi makakabiyahe sa silangang baybayin ng Albay. Pinapayuhan ng mga ikinauukulang ahensya ng pamahalaan ng publiko na mag-ingat at sundin ang mga paalala ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, ito po si Emmanuel Bukuin para sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang Department of Interior and Local Government o DILG at iba pang ahensya ng pamahalaan na may grand conspiracy o malaking sabuatan sa hanay ng pambansang pulisya. Ito ay upang itago ang isang negosyo sa loob ng institusyon na may kinalaman sa droga. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala silang palulusutin sa mga nasasangkot na pulis sa kasong administratibo. Tiwala naman ng DOJ na matibay ang kaso laban sa 39 na pulis, kabilang ang 2 general, dahil sa planting of evidence at mishandling ng isang high-profile case kaugnay sa pagkasamsam ng mahigit 900 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion sa Tondo, Maynila noong Oktubre 2022. Sa ngayon, plano ng DILG na mag-backtrack ng kanilang investigasyon mula 2016 laban sa mga pulis na posibleng sangkot sa pagmamanipula ng nare-recover na illegal na droga dahil na rin sa sinasabing reward system. Malaking tulong sa pagpapasigla ng turismo ang Sea of Clouds ng Baybay City sa Leyte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rhea Narinto ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Sa Baybay City sa Leyte, matatagpuan ang isang kamanghamanghang likas na tanawin na mabilis na sumisikat bilang isang destinasyon hindi lamang sa mga lokal na turista kundi pati na rin sa mga bisita mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang Sea of Clouds ng Baybay City ay patunay sa pahayag ni DOT Secretary Cristina Frasco na ang lokal na atraksyon ay may malaking papel sa pagpapalago ng turismo at ekonomiya ng bansa. Matatagpuan sa Barangay Villa Solidaridad, ang Sea of Clouds ay isang tanawin na nagsisilbing simbolo ng kagandahan at kalikasan na pwedeng makita lamang sa ilang piling lugar sa bansa. Ganda naman, tapos malamig, foggy, tapos we find the place from the social media and pumunta lang kami dito, galing kami Tacloban, kaya napag-isipan namin dumaan. Tapos mag-breakfast. Nagbakasyon lang po kasama ng family. Okay. So bakit napili niyo dito? Nirecommend lang nung pinsan ko kasi maganda daw, lalo kapag umaga. Ang Sea of Clouds ay isang halimbawa kung paano ang lokal na turismo ay hindi lamang nakikinabang ang mga komunidad kundi nagiging daan upang mapalago ang turismo ng buong bansa. Mula nung nag-umpisa dito, ma'am, Marami bang pumupunta dito? marami man pag-weekend. Lahat sumasakay sa kabayo? Hindi naman lahat. Pero mayroon talaga nagre-request. Mayroon, ma'am. Magkano ba ang bayad? Ini amount lang, ma'am. Ang sektor ng turismo ay naging isang mahalagang makina para sa kaunlaran ng ekonomiya. Nagbibigay ito ng mga oportunidad sa kabuhayan para sa marami, lalo na sa ating mga kanayunan at mga lugar na hindi gaanong napapansin. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Ryan Arinto, Balitang Pambansa. Sa kabila ng kakulangan sa gamit at karanasan, gumawa ng isang pelikula ang kabataan sa Hingyon, Ifugao upang mailahad ang mga issue sa lipunan at matugunan ang mga ito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Florida Robles ng Philippine Information Agency Cordillera. Mga iba't ibang hamon sa lipunan ang nag-udyok sa ilang kabataan para gumawa ng isang local film sa Hingyon, Ifugao. Sa kabila ng kulang na karanasan at kagamitan, nagpursigi ang ilang local artists na i-produce ang isang pelikula na nagpapakitan sa mga hamon ng pag-ibig, suliranin sa pamilya at mga isyu sa lipunan, lalo na sa mga kabataan. Matapos ang mahigit 2 taon, natapos nila ang pinakaunang locally produced film sa bayan na pinamagatang The Revelation, Aapon Ina. We came up with this idea to show that ito po ay totoo and how are we going to address it in the community. Basta may impact yung mga films namin. Umaas ang production team na sa pamamagitan ng paglalahad sa pelikula ng mga isyu sa lipunan ay mabibigyan ang mga ito ng aksyon ng mga kinauukulan.
It depicts issues that are rampant among the young generation, which includes early pregnancy, early marriage, gender identity crisis, and fighting poverty. Naging matagumpay ang pagbuo sa pelikula sa pagtutulungan ng Kapwa Creatives Batch 2022, Association of Working Indigenous Hinyon Youth at Ihinyon TV na sinuportahan ng pamalaang lokal. Layunin naman ng grupo na gumawa ng iba pang pelikula na nakasentro sa kanilang advokasya para sa mga kabataan, kabilang na ang mental health awareness at iba pang hamon sa lipunan. Mula sa PIA Cordillera, Florida Robles, Balitang Pambansa. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakamit ng Pilipinas ang upper middle country status ngayon 2025. Magandang katayuan ng ekonomiya ng bansa inilahad sa diplomatic community. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makukuha ng bansa ang pagiging upper middle income country status nito ngayong 2025. Sa isinagawang tradisyonal na Van d'Honor sa palasyo nitong nagdaang Sabado, sinabi ng Pangulo sa harap ng diplomatic community na sa ipinapakitang malakas na macroeconomic fundamentals ng bansa ay tiwala silang maaabot ng Pilipinas ang gayong antas ng income ng bansa. With strong macroeconomic fundamentals, we are confident that the country will be able to hit this year the GNI per capita range set for us by the World Bank to reach the upper middle income status country, coming off from an all-time high record registered in 2023 to the tune of $4,335. Ibinida rin ng Pangulo ang magandang economic status ng Pilipinas na itinuturing na nananatiling pinakamalakas sa Asia na lumagon ng 5.8% para sa unang tatlong quarters ng 2024, dahilan para maungusan ang performance ng ibang kasamahan sa Asian region. Katunayan ditong naitalang mataas na gross domestic product matapos ang 27 taon na umabot sa 16.7% at malaking bagay anya dito ang revenue collection noong 2024 na umabot sa 4.42 trillion pesos. The Philippine economy remains amongst the strongest in Asia, expanding 5.8% for the first 3 quarters of last year and outstripping performances of some peers in the Asian region. Our revenue collection for 2024 is about 4.42 trillion pesos, accounting for 16.7% of our GDP. And this is the highest figure in the last 27 years. Kabilang din sa inilahad ng Pangulo ang pagkakamit ng bansa ng kauna-unahang credit A rating mula sa S&P Global Ratings. Bumaba din niya ang unemployment rate sa 4.0% na mas mababa pa sa tinarget na 4.4 hanggang 4.7% at ang dahilan niya dito ang paglakas ng labor market. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na simula ng bagong taon sa pagiging disiplinado. Ibinahagi rin ng Pangulo ang kanyang New Year's resolution. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Sa pagpasok ng taon, ano nga ba ang New Year's resolution mo? Diet muna tayo. Kasi sa maraming nakain tong bagong taon at saka Pasko. Bakit gusto mo mag-diet? Para sexy. Makapag-provide pa ako ng mas marami pang services sa company. Siyempre, magiginabang ng pamilya ko rin. Bilang nasa barangay kami, yung pagkakaisa, palalagana po natin. Bagong taon, bagong Pilipino. Yan ang tema ng New Year vlog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na simulan ang pagbabago sa pagiging disiplinado. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. Disiplinado sa sarili, disiplinado sa sariling tahanan, disiplinado sa lansangan. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng disiplina sa kalusugan, pera at pag-iwas sa pagmamarites. Health and fitness goals sa pagkain, paghawak ng pera,
pag-iipon, disiplina sa oras ng mga gadget, disiplina sa pagmamarites at sa pananalita, disiplina sa lansangan, pagdadrive, pagtatapon ng basura. Ano naman kaya ang New Year's resolution ng Pangulo? Ang New Year's resolution ko na para maging mas disiplinado, mas aalagaan ko ang aking kalusugan. Dahil sa dami ng aking ginagawa, bawal talaga magkasakit, bawal talaga na hindi makapasok, bawal talaga na hindi maganda at maliwanag ang inyong pag-iisip. Special mention din sa vlog ang mga Pilipino na nagbigay ng karangalan sa bansa, gaya ni The Voice winner Safronio Vasquez na simbolo ng pagiging mahusay ng mga Pilipino. Magaling tayo, kaya dapat ilagay na natin sa ating pag-iisip. Ngayon, hindi na pwede ang pwede na. Nakita naman natin, meron na naman tayong champion na si Safronio Vasquez. Ngayon lang nakilala, napakagaling talaga. Dapat yan ang mga hinahanap natin na mga magagaling at mahuhusay na bagong Pilipino. Ano man ang ating New Year's resolution, paalala ng Pangulo, huwag kalimutan ang pagmamahal sa bayan. Ang bagong Pilipino ay mapagmahal sa bayan. There is a renewed sense of patriotism. Dapat sa ating mga New Year's resolution, lagi nating kasama ang pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Mas malalim ang kahulugan ng disiplina at pagiging mahusay kung ito ay nakaangkla sa pagmamahal sa Pilipinas. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilia, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kayo muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang na ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.